Akala ko din kasi, kahit sobrang haba na niya, ganito pa din yung magiging itsura ng mga dahon. Hindi ko ina-expect na Hey guys! Welcome back to another Plantzilla video. For today's vlog, we will be propagating one of our plants na naka-pole pa hanggang ngayon. Siguro naman napapansin nyo na most of our plants have been removed from the pole because we are planning to make a different kind of pole, guys. Yun yung dapat abangan nyo, pero sa ngayon, we will be propagating it kasi isa din po siya sa mga naapektuhan ni Odette. So, hindi namin siya usually napapakita sa inyo, pero isa po siya sa mga na-video namin before. So, ipapakita namin sa inyo yung propagation kasi nga hindi na namin siya na-feature every time nag-reflex kami ng mga plants dito sa garden. Para din naman makita nyo kung ano yung update sa kanya. So, if you are interested, just keep watching. But before that, please don't forget to subscribe. Tap the notification bell so you'll be notified pag may bago kaming video. And if you are ready, let's begin! Currently guys, nagpe-prepare siya ng potting media. So, meron na kaming na-mix before. Eto, wala kayong makikitang cocoa cubes dito na maliliit. Pero, nandito siya. Yan ay yung na-mix namin ng molasses na na-dilute sa water. So, makikita nyo up until now, moist pa din yung potting media na to guys. Kasi hindi to in-expose dito sa labas. Nakalagay po siya sa ilalim ng mesa and naka-cover. Kaya, compare dun sa other plants, so yun na yung mga potting media nila. Kasi hindi na umulan guys, wala na ata yung LPA. But still, we are praying for those who are affected by the storm. Kahit hindi naman ganun kalakas, pero talagang nagdulot ng disaster sa iba't ibang lugar dito sa Kabisayaan. So, sana maging okay lahat tayo. And just like what happened to us after Odette, sana makabangon po ulit tayo. So yun guys, this is our Monstera adansonii. We had to transfer it after Odette kasi tinry namin mag-add ng pole sa kanya. Kaso, look at the body, wala ng dahon. Sa dulo lang po may dahon. Sa mga nakaka-experience ng ganito, kasi nag-iisang adansonii namin to. So, ipopropagate namin siya kasi hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa kanya, kaya tinatry namin siyang alisin dito sa pole. I know this is a trailing type of plant, pero parang mas kailangan niya ngayon na nakalagay sa pot kasi nga hindi siya nagiging okay dito sa pole na pinaglalagyan sa kanya. Or need ba talaga na hindi masyadong mahaba yung pole? Sa mga expert kung paano siya alagaan, you may comment down below guys. Also, we'd love to learn from you, kaya we'll take an advice kung paano alagaan yung mga ganitong klase ng plant. Itatop cut namin siya guys, hindi yata isasali itong nasa baba kasi masyado na siyang mahaba, as in sobrang haba pa niya kaysa kay Gerald. Kaya naman nag-prepare na siya ng pruning shears kasi yung nasa taas lang yung aalisin namin. Buti na lang meron kaming nakitang pot dito na medyo malalim, kaya perfect siguro sa kanya. Yung sa iba kasi na ganito, hindi na hinihintay na humahaba. Akala ko din kasi kahit sobrang haba na niya, ganito pa din yung magiging itsura ng mga dahon. Hindi ko ina-expect na makakalbo naman dito sa baba. Kaya kinakat na muna ni Gerald. So, up until that part na merong mga dahon. Kasi talagang biktima din siya ni Odette, guys. Okay pa siya nung time na yon, but since dumaan si Odette, talagang nag-suffer siya. And hindi na din siya masyadong napapansin kasi nga nagiging ganito yung itsura niya. Nakalagay siya dito. Every time at around 10 AM naiinitan po siya. So, it's time
to transfer this one para naman mabigyan siya ng another chance to be beautiful. Kasi sobrang ganda to nung dumating sa amin. Makikita nyo nga ang lalaki ng mga butas ng dahon. Merong mga types ng ganito, hindi ko lang alam, hindi ko masyadong kilala yung mga ganitong types of plants. Although, merong mga laniata, merong eskeleto, merong mga ganun guys. Ang daming type ng monsteras. Pero ito lang kasi yung nag-iisang meron kami na ganyan yung itsura. So, Adansonii siya for sure. So, tinapkat lang namin siya guys. Inalis lang namin yung parts na meron talagang dahon. At least naman may nutrients na siya. I don't think nakakakuha siya ng magandang nutrients dun sa area na yon. Kasi for sure, hindi na nagre-rely sa pot yung mga roots niya. Kasi nakakapit na sa semento talaga. Pero hindi naman yata naapektuhan yung sizes ng dahon. Palaki pa din siya ng palaki. Alam nyo guys, nung umatake din naman yung mga uod, isa din to sa mga nabiktima. So, ang dami na niyang pinagdaanan. Pero super worth it na bigyan namin siya ng chance ngayon. So, I think, ikakat lang niya dyan. Kasi masyado naman yung mahaba, yung pinutol niya. Saan mo kaya ilalagay yung iba? Tingnan niyo yung roots niya, guys. Naawa ako sa kanya na doon talaga siya umahawak lang sa simento. Kasi that's really not usual. Kung meron man silang hinahawakan na ganun sa mga kahoy, yun talaga yung problema sa mga ganitong types of plants kasi hindi naman ito yung natural habitat nila. So, parang kawawa sila kapag sa semento sila kumakapit. Normally, sa kahoy lang talaga. If marami lang kaming kahoy dito, wala na kasi kaming kahoy. If marami lang kaming kahoy, sa kahoy to makakapitin. Pero parang nakakatroma na yung mga kahoy ngayon guys. Parang ayoko nang magkaroon ng maraming kahoy dito sa labas ng bahay. Kasi alam nyo naman, after Odette, sobrang nakakatakot tingnan yung mga kahoy, nagsibuwalan. Buti na lang hindi tinamaan yung bahay namin. Kaya pass muna tayo sa mga kahoy-kahoy sa labas ng bahay. Sige, hanapan na lang natin ng paraan na makapag-survive siya kahit hindi man sa natural habitat niya or kahit dito man lang, kahit ilagay man lang siya sa pot. So, we are going to put diethane guys, diethane powder. Sobrang effective niya kasi alam nyo, kahit nakapag-propagate kami nung mga times na may LPA at palaging umuulan guys, talagang nag-dry pa din yung mga cut ng plants. Yung mother ng Jose Bono, hindi po siya nilagay sa loob kasi wala na talaga kaming mapaglalagyan sa kanya. Yung mga na-secure lang yung mga top cut, pero yung mother plant guys, they stayed outside. And dahil nilagyan po ng diethane yung cut, hindi talaga naapektuhan. Ilang days po yon na sunod-sunod ang ulan, pero wala ka talagang makikitang negative effect ng ulan sa cut niya. Hindi man lang nag-rot, as in talagang nag-dry kaagad. So, he will be planting it like sa mga ways na pinaplant yung orchids guys, na humahawak sa mga coconut husk, ganon. If you have orchids at home, I know you can relate. Or if you have seen yung mga binibentang orchids, ganyan po sila tinatanim. And usually sa kahoy sila nilalagay. But for this time, since hindi naman din kami gumagamit ng soil and mostly coco cubes lang din naman yung ginagamit namin. So, okay lang na sapat siya nakalagay. Ayan. So, ganyan lang siya guys. Naghahanap po si Gerald ng malalagay sa kanya or parang mapantatali sa kanya para hindi na maalis etong pagkakalagay niya dito sa coconut husk na pahaba. Ayan. Tapos, tatanim lang namin dito sa pot na naka-prepare. Of course, wala tayong soil. So, alam nyo naman, soilless po tayo. So, try nyo guys kasi ewan ko ba kung anong klaseng summer ito. Ulan ng ulan. So, try nyong mag-soilless potting media para safe yung plants. Lagyan nyo lang ng coconut cubes kasi nag-hold siya ng moisture enough lang para sa plants. Itong ganito guys, hindi naman siya ganun kakapal. So, it won't stay longer dito sa coconut husk. So, hindi ganun kadaming water yung masustore sa kanya. So, yung ginamit ni Gerald is yung cable tie. So, tira-tira lang yan dito sa mga ginamit namin dito sa net na nakalagay dito. Naka-double po yan para ready na sa summer. It's just that maulan ang summer na to. So, sa mga interesado sa mga products na naipapakita namin, may check the link that I'll be putting here. Pwede nyo siyang makita sa Shopee. So, ayan guys, ganyan lang yung itsura niya. Guys, lalagay lang dito sa pot. Sayang talaga, no? Sana naman magustuhan pa din ng mga dahon na to kasi malalaki talaga yung mga dahon niya. Parang consolation na lang din na kahit
hindi man siya gaanong naging okay dun sa pinaglalagyan sa kanya, malalaki pa din yung dahon niya. Alala kasi niya to guys, kasi may nagsabi na mag-share dito ng variegated Adansonii. Although reverted siya, alam nyo naman kahit reverted, lumalaban tayo dito, naghihintay tayo na bumalik yung variegation. So, naalala niya to, meron pala kaming green na malaki na. So, ngayon lang namin napapansin ang laki-laki ng mga dahon. Sayang na sayang if pababayaan. Kaya tinapkat niya to. Alam nyo guys, yung naiwan doon, wala na talagang dahon. So, if nangyari na din sa inyo yon, comment naman down below para maliwanagan naman kami. So, ito yung first part. Tatanim na lang din niya yung isa. Hahanapan niya ng place. Dito lang. Dyan mo din itatanim. Okay, parang isang pata sila. So, yung isa guys, itatanim lang din niya dito sa same pot. Tingnan na lang natin yung resulta. Yung nauna lang, dito sa pinaka ilalim tinanim kasi siya yung pinaka mahaba. And since naka-nodal propagation yung iba, pwede na yung ilagay dito. So, hindi muna namin yan ipopole. But, guys, pag nakagawa na kami nung bagong pole, for sure, iipat namin yung mga plants dito na mas magandang ipole. So, yun talaga yung mga plano niya. Ewan ko kung may ipopole ba siya sa mga Pink Princess. Let's just see, guys, pag nakagawa na kami. So, sa ngayon, medyo hindi pa. Abangan na lang natin. Ayan. Happy Easter nga pala sa lahat. Maligayang araw ng pagkabuhay. Tama ba yung Tagalog na yun? Basta yun guys. Happy Easter sa inyo. Christ has risen. Yun yung mga nababasa ko. So, yun guys, na-arrange na ni Gerald yung mga cuttings niya. So, kita nyo naman, parang nakapalibot. Aakalain mo na ganyan kadami yung dahon dahil pinalibot niya. So, I'm so excited to see kapag naka-bounce back na siya, kapag nabuhay na and tumubo niya. So, ayan. We are almost done with this video. Kailangan lang punuin ang pot na to guys para syempre full of nutrients tayo. With root booster na po yan, may diluted molasses na yung ginamit namin na potting media dito. So, see you around, guys. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button, tap the bell icon beside it so you'll be notified pag may bago kaming video. Thank you for watching. Bye!